Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Mayo 31, 2025. Sa araw na ito, Mayo 31, ang enerhiya sa paligid mo ay tila banayad ngunit puno ng sigla, isang pambihirang kombinasyon na perpekto upang ikaw ay muling manumbalik sa sarili mong lakas at katahimikan. Ang daloy ng enerhiya ay hindi nagsisigaw o nagpaparamdam sa isang matinding paraan, sa halip, ito ay dumarampi sa iyo sa isang mapagpakumbabang anyo. Tila isang paanyaya na muling lumapit sa iyong puso at pakinggan ang kanyang mga hinaing at hangarin. Sa ganitong sandali, mainam na hayaang maghilom ang mga sugat ng nakaraan, maging emosyonal man o mental. Ang ganitong uri ng enerhiya ay parang banayad na hangin na dumarampi sa iyong balat sa hapon ng tag-araw, nakakaginhawa, nakakapayapa, ngunit puno ng mensahe. Ang likas mong katapangan bilang isang Aries ay muling umaalab ngayong araw, na para bang may bagong pintuan ng mga posibilidad na bumubukas para sa iyo. Ito ay hindi lang basta mga posibilidad na bunga ng swerte, ito ay mga resulta ng mga panahong pinili mong huwag sumuko, mga desisyong ginawa mong tahimik ngunit matatag, at mga panalangin mong ipinasa sa universo habang walang nakatingin. Ang iyong determinasyon at sigla ay nagbibigay liwanag sa mga daan na madalas ay natatakpan ng takot o pagdududa. Sa araw na ito, hinihikayat kang harapin ang mga panganib na maaaring may taglay na gantimpala sa dulo. May posibilidad ng pagkabigo, ngunit may mas malaki ring posibilidad ng tagumpay. Ang bawat hakbang na may tapang ay isang panalo sa sarili pa lamang. Kaya't kung may bagay kang matagal ng pinag-aalinlangan ng subukan, isang proyekto, isang panibagong ideya, isang pag-amin ng damdamin, ito ang tamang araw para ito'y simulan. Habang ikaw ay ginagabayan ng bagong sigla ng araw, napapanahon ding bigyang pansin ang halaga ng pangangalaga sa sarili. Minsan, sa sobrang pagmamadali sa mundo, nakakalimutan mong ikaw ay tao rin na nangangailangan ng pahinga, katahimikan, at pagmamahal, hindi lamang mula sa iba kundi mula sa sarili. Sa pag-aalaga sa sarili, napapansin mo ang mga bagay na dati ay hindi mo binibigyang halaga, ang tamang tulog, masustansyang pagkain, simpleng katahimikan, at mga gawain na nagpapasaya sa puso mo. Ang mga simpleng bagay na ito ay may kapangyarihang linawin ang iyong isipan, paginhawahin ang puso mo, at bigyan ka ng direksyong noon ay tila nawawala. Kaya't sa araw na ito, subukang italaga ang kahit kaunting oras para sa sarili mong kapakanan, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng journal, paglakad sa kalikasan, o pakikinig sa musika na nagdudulot ng kapanatagan sa iyong loob. Kapag inuna mo ang iyong kapakanan, mas lalo mong naintindihan kung ano talaga ang nais mong marating. Sa gitna ng lahat ng enerhiya at siglang ito, isang mahalagang mungkahi ang lumilitaw, kumonekta kang muli sa isang matagal mo nang hindi nakakausap na kaibigan. Sa mundong mabilis ang galaw, napakadaling makalimot sa mga koneksyon na minsan ay naging pundasyon ng iyong kaligayahan. Ngunit ngayon, sa araw na ito, ang simpleng pag-abot ng kamay, isang mensahe, o tawag sa isang matagal ng kaibigan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kagalakan. Ang muling pag-uusap ay maaaring magbukas ng pinto sa mga alaala na magpapaalala sa iyo ng kung sino ka noong nagsisimula ka pa lamang. Ang mga tawa, pangarap, at pakiramdam ng koneksyon ay may kakayahang paalalahanan ka na hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa. May mga tao pa rin na handang makinig, yumakap, at makibahagi sa kwento mo, kahit pa matagal kayong hindi nagkausap. Hayaang ang liwanag ng gabi at ningning ng iyong damdamin ay maging gabay mo habang hinahabol mo ang iyong mga hilig ngayong araw. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng sining, musika, pagsusulat, o simpleng paglikha ng bago, anumang uri ng ekspresyon na nagmumula sa puso. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay pinili mong ilabas kung ano ang nasa loob mo. Ang iyong pagkamalikhain ay hindi kailanman dapat ikulong, dahil ito ang isa sa mga pinakamatibay mong sandata upang maabot ang mga bagay na tila imposible. Kaya kung may ideya kang matagal mo nang kinikimkim, isang tula, isang kanta, isang proyekto, ngayon ang panahon upang ito'y isabuhay. Sa bawat hakbang ng iyong paglikha, isinasabuhay mo rin ang sarili mong tapang at katapatan sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula ng granada,
isang kulay na sumisimbolo sa matinding damdamin, determinasyon, at lakas ng loob. Magsuot ng kulay na ito o ipaloob ito sa iyong kapaligiran upang higit mong madama ang apoy sa loob mo na kailangang manatiling buhay. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 5, 22 at 40. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng pagbabago, pagkilos, at tagumpay sa mga planong matagal mo nang binubuo. Subukang pagtuunan ng pansin ang mga numerong ito sa mga desisyong gagawin mo dahil maaaring may simbolo o direksyon silang gustong iparating sa iyo. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang gumugol ng oras sa isang malikhaing aktibidad na hindi mo pa nasusubukan noon. Hindi kailangang magaling ka dito agad. Ang mahalaga ay binigyan mo ang sarili mo ng kalayaang tuklasin at lumikha na walang takot sa pagkakamali. Isang mahalagang payo ang nais iparating sa iyo ngayon, huwag mong itapon ang mga sandaling tila walang kabuluhan. Ang mga simpleng tagpo, isang buntong hininga, isang sulyap sa langit, isang tasa ng kape sa umaga, ay maaaring maging daan sa malalalim na pag-unawa tungkol sa sarili mo. Hindi lahat ng sagot ay matatagpuan sa malalaking hakbang. Minsan, ang mga kasagutan ay dumarating sa katahimikan, sa pagtanggap, at sa simpleng pagpayag na maramdaman ang bawat bahagi ng araw. Kaya't hayaang ang bawat sandali ay maging paanyaya upang mas kilalanin mo pa ang sarili mong kwento. Sa pagtatapos ng Mayo 31, bigyang pugay mo ang sarili sa kung ano ang naabot mo ngayon, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal at espiritual na aspeto. Hindi madali ang landas na tinatahak mo, ngunit patuloy kang sumusulong. Hindi man perpekto ang lahat, sapat na ang puso mong handang magbukas, makinig at magmahal. Sa araw na ito, pinapaalalahanan ka ng universo na may halaga ka, hindi dahil sa dami ng iyong naabot, kundi dahil sa katotohanang pinipili mong magpatuloy. Kaya bago mo isara ang araw, tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko ngayon? Paano ko pinili ang sarili ko sa gitna ng lahat ng ito? At sa mga sagot mo, makikita mo ang liwanag na patuloy mong dinadala. Ipagpatuloy mo lang. Malapit mo nang matanaw ang bukas na noon ay iniisip mong malabo. Ang liwanag na hinahanap mo ay wala sa malayo. Ito ay nasa loob mo at ngayon, handa na itong magningning muli. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.